The danger lurked everywhere. Kabanata 841, gumalaw si Won Gokyong. Ang ekspresyon ni Won Gokyong ay malamig sa yelo at nalulugod. Ibang-iba ang ekspresyon niya sa kanyang dating maginoong kilos. Tulad ng inaasahan. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Gaya ng naisip ni Chinyu, si Lesian ay talagang natagpuan ni Won Gokyong. Chinyu? Ngayong sarado na ang exit ng Mystic Realm na ito, maghintay ka na lang dito para mamatay. Tumawa ng malakas si Won Gokyong. Malamig na sinabi ni Chinyu, Won Gokyong, ang araw na tumuntong ako sa Martial Saint Realm ay ang araw na mawawasak ang pamilya Wan. Haha, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Tinabi ni Won Gokyong ang mga salitang ito at naglakad sa gilid. Si Zhuang Teng, na nasa gilid, ay naglakad pasulong at nagsabi, Brother Chin, mas mabuting huwag mo nang guluhin si Won Gokyong dito. Kung walang ibang paraan, maaari kang humingi ng tawad sa kanya. Ano man ang mga kondisyon na gusto niya, maaari kang sumang-ayon dito pansamantala at tumakas muna. Bahagyang yumuko si Chinyu kay Zhuang Teng at sinabing, salamat. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Chinyu sa plaza at humanap ng lugar na mauupuan. Inilabas niya ang mga kayamanan na matagal na niyang inihanda mula sa Spatial Magic Artifact, pati na rin ang isang plato. Sa plato ay may ilang salita, lahat ng mga bagay ay dapat palitan ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Pagkatapos noon, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa harap ng Chinyu, mayroong mga spell ng Divine Rank at mga formula ng Divine Rank Pill. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring ituring na top-notch. Tahimik na nakaupo doon si Chinyu na naghihintay sa pagsisimula ng exchange meeting. Ginanap ang exchange meeting na ito sa unang pagkakataon, kaya walang masyadong tao ang lumahok, ngunit napakataas ng kalidad. Sa mga taong ito, halos lahat sila ay mula sa mga nangungunang aristokratikong pamilya, kaya natural na hindi mabilang ang mga kayamanan sa kanilang mga kamay. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense upang takpan ang kanyang paligid. Hindi nagtagal, nakakita siya ng maraming halamang gamot. Ang mga damong ito ay maaaring ituring na top-notch. Kabilang sa mga ito, mayroong hindi bababa sa 30,000 taong gulang na damo. Kung makukuha niya ang 30,000 taong gulang na damong ito, maaaring direktang pumunta si Chinyu sa closed-door cultivation. Siyempre, ito ay imposible lamang. Kung makakakuha siya ng isa, nagsusunog siya ng insenso. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, nagsimula na ang exchange session. Kapag may dumaan sa stall ni Chinyu, yuyuko sila at maingat na inoobserbahan ito. Libong kamay ng Diyos Buddha. Ito ay isang high tier na spell ng Divine Rank. Iniisip ko kung ang aking artifact ay maaaring ipagpalit sa iyo. May lumakad paarap at nagsabi. Umiling si Chinyu. Tinuro niya ang karatula at sinabing, gusto ko lang ng 10,000 taong gulang na damo, pasensya na. Sayang naman. Umiling ang kabilang partido at nagsisi na naglakad sa gilid. Divine Pill Formula. Formula ng Divine Rank Pill. Kaibigan, mayroon akong 8,000 taong gulang na damo sa aking kamay. I wonder kung pwede ko bang ipagpalit sa'yo. Ang isa pang tao ay lumakad pasulong at sinabi. Umiling pa rin si Chinyu at sinabing, I'm sorry. Gusto ko lang ng 10,000 taong gulang na damo. Baka sa mukha ng kabilang partido ang panghihinayang, ngunit masunurin pa rin itong naglakad sa gilid. Hindi mabilang na mga tao ang dumaan, ngunit sa kasamaang palad, wala sa kanila ang may 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Sa isang kisap mata, 3 oras na ang lumipas. Tanghali na noon, ngunit walang nahanap si Chinyu. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Kung tutuusin, hindi ganoon kadaling makakuha ng 10,000 taong gulang na halamang gamot. Chinyu? Bakit nahuhumaling ka sa 10,000 taong gulang na mga halamang gamot? Sa sandaling ito, lumakad si Kung Yun mula sa hindi kalayuan at umupo sa tabi ni Chinyu. Ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ay lubhang mahalaga. Para sa aming paglilinang, karamihan sa atin ay pipili ng mga halamang gamot na nasa 5,000 taong gulang. Iyon ang pinaka-epektibong damo.
Sumulyap si Chinyu kay Kung Yun at walang kwentang sinabi, siguro mas matigas ang ulo ko at may obsessive-compulsive disorder. Siyempre, hindi ito ang iniisip ni Chinyu. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumili ng mga halamang gamot na humigit kumulang 5,000 taong gulang ay dahil ang 5,000 taong gulang na mga halamang gamot ay wala ng pakinabang kay Chinyu. Sa ngayon, maaari lamang pumili si Chinyu ng mga halamang gamot na higit sa 10,000 taong gulang. Lumipas ang oras sa isang kisap mata mula umaga hanggang hapon, ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring 10,000 taong gulang na mga halamang gamot upang magtanong. Talk! Nilabas mo pa yung cosmic form. Sa sandaling ito, may lumakad. Matandang lalaki ang nagsalita. Ang taong ito ay mukhang kalmado, ngunit maaari pa ring madama ng isa na hindi siya karaniwan. Alam mo ba ang cosmic form? Tanong ni Chinyu. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at sinabing, ang anyo ng kosmiko ay hindi isang simpleng spell ng divine rank. Sa pagkakaalam ko, ginamit ito minsan ng guardian. Saan mo nakuha? Wala itong kinalaman sa iyo. Muling ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti ang matanda at sinabing, alam mo ba na kapag kinuha mo ang cosmic form, maaari kang matarget. Sinulyapan ni Chinyu ang matanda at walang pakialam na sinabi, dahil naglakas loob akong alisin ito, hindi ako natatakot na matarget. Gaano bastos? Bakas ang pagkagulat sa mukha ng matanda. Hindi siya pinansin ni Chinyu at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ang palitan na ito ay tatagal ng 3 buong araw, kaya hindi nagmamadali si Chinyu. Kung talagang hindi siya makakakuha ng 10,000 taong gulang na damo, maaari lamang sumuko si Chinyu. Unti-unting nagdilim ang kalangitan, at ang bilang ng mga tao sa exchange hall ay nagsimulang bumaba. Hindi napigilan ni Chinyu ang bahagyang buntong hininga. Tila imposibleng makuha ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ngayon. Nang malapit nang iimpake ni Chinyu ang kanyang stall at aalis, lumitaw ang pagbabago ng mga pangyayari. Isang batang babae ang lumakad mula sa di kalayuan. Ang taong ito ay nakasuot ng marangya at may magandang hitsura. Diretso siyang naglakad papunta kay Chinyu, pagkatapos ay tinitigan ang tanda ni Chinyu at bangulong, mga 10,000 taong gulang na damo lamang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Chinyu at sinabing, maaari bang ipagpalit ang 10,000 taong gulang na halamang gamot sa lahat ng mga bagay sa iyong stall? Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kung mayroon ka nito, oo. Tinitigan ng dalaga ang mga gamit sa stall at mahinang bangulong, maraming gamit sa stall na ito. Hindi mawawala ang isang 10,000 taong gulang na damo. Sa pag-iisip nito, naglabas talaga siya ng ginseng at ibinigay kay Chinyu. Gusto ko ang mga bagay na ito. Excited na sabi ng dalaga. Tiningnang mabuti ni Chinyu. Ang hawak niya sa kanyang kamay ay talagang isang 10,000 taong gulang na damo. Okay, sa iyo na ang lahat. Nagmamadaling iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay para kunin ang ginseng. Ngunit sa sandaling ito, inabot ng isang palad at hinampas ang palso ni Chinyu. Napakalakas ng kanyang lakas, at direktang hinampas niya ang kamay ni Chinyu sa tagiliran. Nakita ni Chinyu ang isang matandang lalaki na malamig na nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Wala naman, hindi kita gusto. Anong problema? Ngumisi ang matanda. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, naglakad si Wan Gokyong mula sa hindi kalayuan. Young Master Wan. Matapos makita ng matanda si Wan Gokyong, bahagyang yumuko ito. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu habang sinabi niya, Wan Gokyong. Isa ba ito sa mga lalaki mo? Gumisi si Wan Gokyong. Chinyu, hinayaan na kitang mabuhay sa isang araw. Paano mo ako pasasalamatan? Habang nagsasalita siya, may tumabi sa kanya na matanda. Ang dalawang matandang ito ay nakatayo sa harapan niya, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng nakakatakot na panloob na chi. Martial Saint. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago. Bagamat pareho nilang pinigilan ang kanilang panloob na chi, ang malakas na pressure na iyon ay nagbigay daan pa rin kay Chinyu na mabilis na makita ang kanilang mga kaharian. Kabanata 842, Pagkakanulo.
Hinarang ng dalawang martial saint ang dinadaanan ni Qin Yu. Ang mapang-iping aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ng isa. Mahigpit na kumunat ang noo ni Qin Yu. Tumayo siya mula sa lupa at malamig na tumingin kay Wan Gokyong habang sinasabi niya, hindi ka na makapaghintay. Tumawa ng malakas si Wan Gokyong at sinabing, hinayaan na kitang mabuhay ng isang buong araw. Dapat nagpasalamat ka sa akin. Qin Yu, mabibigyan pa kita ng pagkakataon ngayon. Ibigay mo si Yan Ruozo at pakakawalan kita, sabi ni Wan Gokyong. Malamig na sinabi ni Qin Yu, sa tingin mo, posible ba ito? Nagdilim ang ekspresyon ni Wan Gokyong at malamig niyang sinabi, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Dahan-dahan ko siyang hahanapin pagkatapos kitang patayin. Pagkatapos, napaatras si Wan Gokyong at ikinaway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na kumilos ang dalawang martial saints. Tumigil ka. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Yao Meng. Hinailan niya si Wan Gokyong at nakasimangot na sinabi, Wan Gokyong, kahit na hindi sumasang-ayon si Qin Yu sa iyo, hindi mo siya papatayin, di ba? Sumulyap si Wan Gokyong kay Yao Meng at sinabing, Yao Meng, wala kang gagawin dito. Umalis ka sa daan. Sinabi ni Yao Meng na may malamig na tingin, hindi ako papayag na gumawa ka ng hakbang laban kay Qin Yu. Agad na naging sobrang lamig ang ekspresyon ni Wan Gokyong. Ilang araw mo lang nakilala si Qin Yu. Bakit? Nakikipaglaban ka ba sa akin dahil sa kanya ngayon? Nagalit si Wan Gokyong. Umiling si Yao Meng at sinabing, hindi ko ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko ito para kay Yan Ruozo. Na-realize ko na ngayon. Ang dahilan kung bakit mo ako nilapitan noon ay dahil kay Yan Ruozo, di ba? Natigilan sandali si Wan Gokyong, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Tama na yan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, alam ko ang tungkol sa espesyal na bloodline ni Yan Ruozo maraming taon na ang nakararaan. Dahil natuklasan mo ito, maaari ko ring sabihin sa iyo ang lahat. Ang unang taong na target ko ay si Yan Ruozo. Minsan kong sinubukang ligawan si Yan Ruozo at gusto kong gamitin ang pamamaraang ito para dalhin siya sa pamilyang Wan, ngunit hindi ko inaasahan na siya, si Yan Ruozo, ay hindi nahuhulog dito. Sa halip, pinaghirapan niya ako. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, puno ng galit ang mukha ni Wan Gokyong. Nagngangalit siya at sinabing, ako, si Wan Gokyong, ay may katayuan at hitsura, ngunit minaliit niya ako, Yan Ruozo, hanggang sa puntong ako ay walang kwenta. Pinahiyan niya ako. Lagi kong tatandaan ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Yao Meng ay agad na napatulala. Hindi niya akalain na sinubukan talaga ni Wan Gokyong na ligawan si Yan Ruozo. Hindi ko akalain na si Yan Ruozo, na kilala bilang isang ice beauty, ay may in love sa isang hindi kilalang batang nayon. Hahaha. Galit na galit si Wan Gokyong kaya natawa siya at nakakabingi ang boses. Huminga ng malalim si Wan Gokyong at nginisyan. Siyempre, hindi ko naman talaga siya mahal. Para lang sa bloodline niya. Kung hindi ako natatakot kay Emperor Yan, dinala ko sana siya pabalik sa Mystic Realm. Dahil din dito dahan-dahan akong lumapit sa iyo at sinubukan kong makuha ang tiwala mo para maalis ko si Yan Ruozo. Ang ekspresyon ni Yao Meng ay sobrang hindi magandang tingnan. Pilit niyang pinandilatan si Wan Gokyong at nagalit, napakasuklam mong tao. Malamig na sumingot si Wan Gokyong at sinabing, ang mga babae ay hanggal. Romansa lang ang iniisip mo. Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay walang pakialam sa ganoong bagay. Pagkasabi nito, malamig na tumingin si Wan Gokyong kay Yao Meng at sinabing, Yao Meng, umalis ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ang panloob na chi ni Yao Meng ay mabilis ding tumataas. Malamig siyang tumingin kay Wan Gokyong at sinabing, pwede mong subukan. Nililigawan mo si kamatayan. Si Wan Gokyong ay agad na nagalit. Agad niyang iniunat ang kanyang kamay at humawak kay Yao Meng. Si Yao Meng ay hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Boom! Isang malakas na tunog ang agad na kumalat. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay kumalat sa lahat ng direksyon na parang tubig na umaago sa kanilang dalawa bilang sentro. Bang! Bang! Bang!
Sa sumunod na segundo, napaatras ng ilang hakbang si Wan Gokyong at nagluwa ng isang subo ng dugo. Si Yao Ming naman ay hindi gumagalaw. Puno ng lamig ang magandang mukha niya. Nagbago ang ekspresyon ni Wan Gokyong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Yao Ming, talagang naglakas loob kang saktan ako. Sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na patayin ka? Sa tingin mo ba ikaw ang kapareha ko? Si Yao Ming ay hindi natakot. Namula ang mukha ni Wan Gokyong at talagang natahimik siya sandali. Si Qin Yu, na nasa gilid, ay hindi maiwasang bahagyang magulat. Bagamat ang dalawa sa kanila ay nagpalitan lamang ng isang solong galaw, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay lubos na kitang-kita. Ang lakas ni Yao Ming ay malamang na hindi mas mahina kaysa kay Yan Jinyao. Kayong dalawa, umatake kaagad at patayin si Qin Yu. Tiningnan ni Wan Gokyong ang dalawang martial saints. Agad namang tumango ang dalawa at naglakad patungo kay Qin Yu nang may malalaking hakbang. Sa harap ng mga martial saints, hindi banggitin si Yao Ming, kahit si Qin Yu ay hindi makakaganti. Itinaas ng martial saint ang kanyang kamay at ang isang alon ng nakakatakot na internal chi ay agad na sumugod kay Yao Ming. Sinubukan ni Yao Ming na umatake, ngunit napagtanto niya na ang kanyang katawan ay tila na freeze at hindi siya makagalaw. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at galit na umungol. Itinaas niya ang kanyang gintong kamao sa isang iglap. Ang mga berdeng ugat ay lumitaw sa noo ni Qin Yu habang siya ay umuungal ng galit na galit. Ang kanyang mabangis na kamao ay nagdala ng isang hindi matatalo na tindig habang ito ay humampas pasulong sa isang napakalakas na paraan. Gayunpaman, ang inaasahang banggaan ay hindi nangyari. Itinaas lang ng martial saint ang kanyang kamay at ang lakas ni Qin Yu ay agad na nawala. Hindi mo alam ang lugar mo. Malamig na bumantong hininga ang isa sa mga martial saints. Ikinawi niya ang kanyang malaking kamay at pinalipad ng napakalaking puwersa si Qin Yu. Sa pamamagitan lamang ng isang casual na hampas ng palad, ang maraming mga kamay at buto ni Qin Yu ay nabasag. Naapektuhan din ang kanyang mga laman loob. Kumapang si Qin Yu mula sa lupa. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, tulad ng inaasahan sa isang martial saint. Hindi naman tayo magka-level. Kahit na may kapangyarihan ng isang martial saint, si Qin Yu ay ganap na walang kalaban-laban para sa kanya. Hindi nakakagulat na hindi pinayagan ng tagapangalaga na lumitaw ang martial saint. Sa kanilang lakas, malamang na nakatiis sila ng mga sandata. Anak, oras na para mamatay ka. Mabangis na sabi ni Wan Gokyong. Naglakad ang martial saint na iyon patungo kay Qin Yu at bahagyang itinaas ang kanyang palad. Nang malapit ng hampasin ng kanyang palad ang katawan ni Qin Yu, isang boses ang biglang tumunog. Tumigil ka. Pagkatapos ng isang mahigpit na sigaw, mabilis na naglakad si Li Xian. May dalawang martial saint din sa tabi niya. Nang makita ni Wan Gokyong si Li Xian, agad siyang sumimangot. Tito Le, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Wan Gokyong at nagtanong. Bahagyang ngumiti si Li Xian at sinabing, Gokyong, tawagan natin ito ng isang araw. Tawagan ito ng isang araw. Tio Le, nagkakamali ka ba? Sabi ni Wan Gokyong na may malamig na tingin. Ngumiti si Li Xian at sinabi, inimbitahan ko si Qin Yu dito. Siyempre, kailangan kong managot para sa kaligtasan niya. Gokyong, naiintindihan mo. Lumiit ang mga mag-aaral ni Wan Gokyong at sinabi niya ng may malamig na tingin, Tito Le, nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Hiniling ko sa iyo na akitin siya dito para patayin siya. Kabanata 843, mahusay na anomalya ng Dao. Agad na nagkunwaring takot si Li Xian at sinabing, Gokyong, kahit na malapit na tayo, kung magsalita ka ng walang kaparerekon, kakasuhan pa rin kita ng paninirang puri. Ikaw. Agad na nagalit si Wan Gokyong. Pinandilatan niya si Li Xian at malamig na sinabi, Tito Le, hindi ka ba lumalampas sa dagat? Pinuprotektahan ko ang aking bisita. Ano ang labis na tungkol doon? Nagkunwaring inosente si Li Xian. Sa sandaling ito, naiintindihan din ni Wan Gokyong. Hindi niya maiwasang mapangiti. Li Xian, anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Qin Yu? Bakit mo siya pinuprotektahan? Anong benepisyo?
Tungkulin ko lang, nakangiting sabi ni Lesian. Taglit na hindi umimik si Won Gokyong, ngunit malamig na tumingin kay Lesian. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Won Gokyong at sinabing, Lesian, kahit anong pakinabang ang ipinangako niya sa iyo, tiyak na pagsisisihan mo ito. Hehe, ganun ba? Kung gayon hindi na kailangang mag-alala si Young Master Wan. Nakangiting sabi ni Lesian. Diretso na naglakad si Won Gokyong kay Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, kahanga-hanga ka. Ginawa mo talaga akong pagtaksilan ni Lesian. Minamaliit talaga kita. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, sa tingin mo ba hindi ko nakikita ang ganoong simpleng trick? Sige. Tumango si Won Gokyong. Bagaman hindi kita kayang patayin, sasabihin ko sa iyo ng malinaw na wala kang mapapala sa kapalit. Kung ayaw mong maniwala sa akin, abangan na lang natin. Pagkasabi niyo na inilinggan niya ang dalaga at malamig na sinabi, itago mong mabuti ang mga halamang gamot mo at huwag kang makipagpalit sa kanya. Kung hindi, ipapatalsik kita sa exchange. Walang lakas ng loob na magsalita ang dalaga at maingat na tumango. Pagkaalis ni Won Gokyong, tumingin si Chinyu kay Lesian at sinabing, salamat, Mr. Le. Walang ekspresyong sinabi ni Lesian, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lesian at umalis. Pagkaalis niya, nagtatakang sinabi ni Yao Meng, ano ang ipinangako mo sa kanya? Mas gugustuhin niyang saktan si Won Gokyong para tulungan ka. Walang itinago si Chinyu. Sinabi niya sa mahinang boses, hindi mabuting tao si Lesian. Pinagnanasaan din niya ang bloodline ni Yan Rozo. So ikaw. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mukha ni Yao Meng. Tumango si Chinyu at sinabing, nangako akong bibigyan siya ng isang strand ng bloodline ni Yan Rozo. Ikaw, bibigyan mo talaga siya ng strand ng bloodline ni Yan Rozo. Hindi napigilan ni Yao Meng na lunukan si Hars. Gumisi si Chinyu at sinabing, syempre kasinungalingan. Ang sino mang magnanasa sa bloodline ni Yan Rozo ay kaaway ko. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Dahil kaaway ko sila, nararapat silang magsinungaling. Ibinuka ni Yao Meng ang kanyang bibig, hindi alam kung tatawa o iiyak. Hindi niya akalain na hindi lang magsisinungaling si Chinyu sa Won Gokyong, kundi magsisinungaling din kay Lesian. Miss Yao? Mangyaring ilihim ang bagay na ito, sabi ni Chinyu. Tumango si Yao Meng at sinabing, kailangan itong ilihim, ngunit, sinabi ni Won Gokyong na wala kang mapapala sa palitan na ito. Sa kanyang kakayahan, naniniwala ako na hindi siya nagsasalita ng walang kaparerekon. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga at sinabing, wala akong ibang pagpipilian. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Sa sandaling ito, biglang iminungkahi ni Yao Meng, paano ito, ibigay mo sa akin ang iyong mga gamit at tutulungan kitang ipagpalit. Nagtaas ng kilay si Chinyu. Ito ay isang magandang ideya. Gayunpaman, si Chinyu, na likas na mapaghinala, ay medyo nag-aalala. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinabi na ni Chinyu kay Yao Meng ang tungkol sa pagsisinungaling kay Lesian. Bakit hindi magtiwala sa kanya? Sige. Salamat, Miss Yao. Kung tapos na ang bagay na ito, lagi kong tatandaan ang iyong kabaitan, yumuko si Chinyu at sinabi. Bahala ka. Ginagawa ko ito para kay Rozo, nakangiting sabi ni Yao Meng. Agad na ibinigay ni Chinyu ang lahat ng kanyang gamit kay Yao Meng. Ang kasalukuyang Chinyu ay maaari lamang umasa kay Yao Meng. Tuldok tuldok tuldok. Kinabukasan. Dumating muli si Chinyu sa exchange meeting. Gaya ng nakagawian, naglagay siya ng karatula at naghintay ng mga taong pumunta sa kanyang stall. Sa kasamaang palad, walang nagbigay pansin sa stall ni Chinyu sa buong umaga. Sa oras na ito, naglakad si Won Gokyong mula sa hindi kalayuan. Gumisi siya at sinabing, how about it? May gustong makipagpalit sa iyo. Tinulyapan siya ni Chinyu at malamig na ngumuso. Huwag kang masyadong kampante. Ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng pagkakasala sa akin. Hahaha. Dapat naiintindihan mo ang halaga ng pagkakasala sa akin ngayon, tama ba? Tanong pabalik ni Won Gokyong. Hindi mapakali si Chinyu kay Won Gokyong.
Itinabi niya ang kanyang stall, tumalikod, at umalis. Dahil walang dumating para makipagpalitan sa kanya, walang saysay na manatili si Qin Yu dito. Tumalikod siya at naglakad palabas ng palasyo. Ito ay isang inabando ng Mystic Realm. Bilang karagdagan sa hindi kumpletong palasyong ito, mayroon ding isang malaking piraso ng tiwangwang na lupain. Nang tumuntong siya sa Mystic Realm, naramdaman ni Qin Yu ang kakaibang Mystic Realm na ito. Wala ni isang talim ng damo ang tumubo sa buong Mystic Realm. Ang kakaibang panloob na chi na iyon ay nagparamdam sa mga tao ng labis na hindi komportable. At para sa Martial Marquises, kakaunti lang ang mga dahilan na maaaring hindi sila komportable. Dahil nilinang ni Martial Marquises ang espiritual na enerhiya, ang higit na hindi komportable sa kanila ay ang madilim na enerhiya, na kabaligtaran ng espiritual na enerhiya. Pinagmasdan ni Qin Yu ang kanyang paligid at sinabi sa mahinang boses, ang eksenang ito ng paghina ay dapat dulot ng madilim na enerhiya. Kahit na iyon ang nangyari, hindi maaaring mag-internal chi si Qin Yu ng kahit isang bakas ng dark energy. Iniskan ni Qin Yu ang kanyang paligid at sumangot para hanapin ang pinagmulan nitong kakaibang internal chi. Sa kasamaang palad, nagtagal si Qin Yu ngunit hindi pa rin mahanap ang pinagmulan ng kakaibang internal chi na iyon. Ang panloob na chi na ito ay tila nagmula sa lahat ng direksyon at walang pinanggalingan. Kakaiba. Hindi mapigilan ni Qin Yu na bahagyang sumimangot. Pumangon siya sa hangin at tumingin sa malaking Mystic Realm. Kasabay nito, ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at nagsimulang tukuyin ang mga lihim ng langit. Dahil makakahanap ang heavenly secrets ng mga lugar na may masaganang espiritual na enerhiya, natural na makakahanap ito ng dark energy. Hanggat mayroong madilim na enerhiya, ang espiritual na enerhiya ay magiging lubhang mahina, o kahit na walang laman. Kaya naman, hanggat umasa si Qin Yu sa mga lihim ng langit para maghanap ng mga lugar kung saan kakaunti ang espiritual na enerhiya, malaki ang posibilidad na makakahanap siya ng dark energy. Bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at naramdaman ang dakilang daw. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang panloob na tanawin sa harap ni Qin Yu. Sa panloob na tanawin, ang mga hibla ng liwanag ay napakadilim. Isa ito sa mga dahilan kung bakit bumababa ang lugar na ito. Patuloy na hinahanap ni Qin Yu ang mga anomalya ng Great Dao sa panloob na tanawin. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Qin Yu ang dagdag na mga anomalya ng Great Dao. Ang mga anomalyang ito sa Great Dao ay nagmula lahat sa palasyo. Marahil ay dahil may nagdadala ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Sa sandaling ito, nakita ni Qin Yu ang isang bakas ng hindi mahahalata na kulay abong kadiliman sa Great Dao. Ang kulay abong kadiliman na ito ay ganap na naiiba sa liwanag sa Great Dao. Biglang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata at nakita ang locus yung ipinakita sa Great Dao. Dapat nandoon. Tumingin si Qin Yu sa isang direksyon at sinabi sa mahinang boses. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo patungo sa direksyon na ipinakita sa Great Dao. Kabanata 844, muling sumalakay ang Martial Saint. Ang lihim na kaharian na ito ay hindi masyadong malaki, kaya hindi nagtagal si Qin Yu. Hindi nagtagal, nakarating siya sa locus yung ipinakita sa main road. Inilibot niya ang paningin sa paligid at napag-alaman niya na ang lugar na ito ay talagang mas mapanglo. Not to mention the trees, even the rocks were weathered. Parang desyerto. Yumuko si Qin Yu at ginaya ang bigot sa manibela. Dahan-dahan niyang hinimas ang lupa at dinama ang bawat pulgada ng lupa. Ito ay isang malaking proyekto. Sapagkat ito ay napaka-metikuloso, kung ang isang tao ay nag-absent-minded kahit isang sandali, maaaring hindi nila mapansin ang abnormalidad, kaya't ito ay magtatagal. Sa sandaling ito, sa isang silid sa gilid ng palasyo. Malungkot ang mukha ni Wan Guqiong. Ang dalawang matanda sa tabi niya ay hindi umimik, naghihintay sa utos ni Wan Guqiong. Damn it, hayaan mo na lang ang Qin Yu na iyan. Nagngagat ang ngipin ni Wan Guqiong at sinabing. Ang matandang lalaki sa tabi niya ay nagsabi, paano ka sinaktan ng batang ito para mawala ang iyong galit? Sumulyap si Wan Guqiong sa kanya at bumantong hininga, wala akong gaanong pagtitiis.
Ang dahilan kung bakit gusto ko siyang patayin ay dahil nakaramdam ako ng panganib mula sa kanya. A sense of danger. Hindi maiwasan ng matanda sa tabi niya na medyo nagulat. Tumango si Wan Guqiong at sinabing, oo, kung hahayaan natin ang batang ito na pumasok sa Martial Saint Realm, natatakot ako na walang sinuman sa ating lihim na kaharian ang makakapigil sa kanya. At base sa pagkakaintindi ko sa kanya, tiyak na sisirain niya ang buong pamilya ng Wan. Hindi napigilan ng matandang nasa gilid na tumawa at sinabing, Young Master Wan, hindi ka ba nag-aalala ng sobra? Ang kasalukuyang panahon ay hindi na makabuo ng isang martial saint. Hindi mo ba alam iyon? Malamig na sinabi ni Wan Guqiong, ngunit may mga chismis na wawakasan niya ang deadlock na ito. Maraming tao ang naghula na sa susunod na taon, ang panahon kung saan hindi lilito ang martial saint ay magbabago. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, hindi pa rin ito sineryoso ng dalawang martial saint. So what if naging martial saint na siya? Isa lamang siyang bagong martial saint. Hindi mahirap patayin siya. Umiling si Wan Guqiong at sinabing, hindi normal ang batang ito. Nang siya ay naging isang martial marquis, siya ay halos hindi matatalo sa martial marquis realm. Kapag naging martial saint na siya, alam na ng Diyos ang mangyayari. Matapos marinig ang mga salita ni Wan Guqiong, sinabi ng dalawang matandang lalaki, kung gusto mo siyang patayin, maraming paraan. Paano kung siya, si Lesian, ay protektahan siya? Hindi ako naniniwala na makakapagpadala siya ng dalawang martial saint para sundan siya sa lahat ng oras. Sumimangot si Wan Guqiong at sinabing, ngunit, hindi isang matalinong pagpili ang ganap na makipaghiwalay sa pamilya Le. Young Master Wan, hindi inilalagay ni Lesian ang pamilya Wan sa kanyang mga mata. Bakit natin siya papakitaan ng awa? At higit pa, Chakwon, ang pamilyang Le ay hindi maaaring magkaroon ng away sa pamilyang Wan dahil sa isang patay na tao, hindi ba? Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Wan Guqiong. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, may saysay ang sinabi mo. Hanapin ka agad ang lokasyon ni Chinyu at patayin siya. Walang problema. Tumango ang dalawang martial saints at pagkatapos ay pumunta sa palasyo. Gayunpaman, matapos hanapin ang palasyo, hindi nila nakita ang figure ni Chinyu. HMPH? Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Malamig na bumantong hininga ang isa sa mga martial saint. Bago siya matapos magsalita, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at hinanap ang figure ni Chinyu. Bilang isang martial saint, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napakalakas. Halos masakop nito ang buong mystic realm. Sa makatuwid, mabilis niyang nahanap ang lokasyon ni Chinyu. Ayan. Inunat ng matandang iyon ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon. Malamig na sinabi ni Wan Guqiong, tara na at hanapin natin siya. Sa sandaling ito, hinahaplos pa rin ni Chinyu ang lupa. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat pulgada ng abnormalidad ng lupa. Si Chinyu ay ganap na walang kamalay-malay na ang panganib ay paparating na. HM. Sa sandaling ito, tumaas ang kilay ni Chinyu. Isang malamig na pakiramdam ang nagmula sa kanyang palad. Hindi na masyadong nag-isip si Chinyu at nagmamadaling tumayo. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang ginintoang ilaw at durog patungo sa lupa. Boom! Sa isang suntok, bumangon ang alikabok sa paligid. Biglang bumagsak ang lupa sa lupa. Isang malaking bilog na plato ang biglang lumitaw sa harap ni Chinyu. Ang bilog na plato ay inukitan ng mga siksik na ron. Maliban doon, may ilang piraso din ng papel na parang mga selyo. Ito ay, isang selyo. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Ano nga ba ang disc ceiling na ito? Maaaring ito ay yin energy. Damn! Hindi maaaring tinatakpan nito ang ilang halimaw, mahinang ungol ni Chinyu. Kung tinatakan nito ang isang tagapag-alaga na mukhang dalawang bangkay ng lalaki, kung gayon ito ay magiging mahirap. Sa oras na iyon, lahat ay malamang na mamatay dito. Damn it! I don't care. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sino ang nagmamalasakit kung ano ito? Ay unsil ko muna. Chinyu? Pumunta ka talaga dito. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likod ni Chinyu.
Lumingon siya at nakita si Wan Guqiong at ang dalawang martial saints na malamig na nakatingin sa kanya. Isang masamang premonition ang agad na sumilay sa puso ni Qin Yu. Wan Guqiong, anong ginagawa mo dito? Nagkunwaring kalmado si Qin Yu habang nagtatanong. Gumisi si Wan Guqiong at sinabing, bakit? Hindi ba nagpadala si Yu Xian para sundan ka? Nanatiling tahimik si Qin Yu habang may bakas ng pagbabantay sa kanyang mukha. Hahaha. Akala ko talaga paprotektahan ka ni Yu Xian. Bakit siya nawala pagkatapos ng isang pagkikita lang? Gumisi si Wan Guqiong. Malamig na sinabi ni Qin Yu, ano ang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Siyempre, gusto kitang patayin. Sabi ni Wan Guqiong na may malamig na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang dalawang martial saint na iyon ay humakbang pasulong. Si Qin Yu sa loob ay nagmura sa kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging lubhang hindi magandang tingnan. Ang pagharap sa dalawang martial saints, pabayaan ang pagkapanalo, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Damn it! Nagmura si Qin Yu sa kanyang puso habang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang pabilog na plato. Ngayon pa lang, nag-aalala pa rin si Qin Yu na may ilang uri ng halimaw na nakatatak sa loob ng circular plate na ito. Sa sandaling ito, umaasa si Qin Yu na mayroon talagang nakakatakot na pag-iral sa loob. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sumuntok si Qin Yu patungo sa disk. Boom! Sa isang suntok, biglang sumabog ang disk. Kasunod nito, isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa disk at lumutang sa hangin. Sa isang sulyap, makikita lamang ng isang tao ang isang parang gininto ang butil na lumulutang sa hangin. Kasama nito, mayroon ding bakas ng yin chi. Damn it! Hindi ito halimaw. Naramdaman agad ni Qin Yu na hindi maganda ang mga bagay. Naakit din si Wan Guqiong sa perlas na ito. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, ano ang bagay na ito? Young Master Wan, patayin muna ang batang ito at pagkatapos ay dahan daw ang pag-aralan ito, sabi ng isang martial saint. Okay, let's do it. Malamig na sabi ni Wan Guqiong. Ang martial saint na iyon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at agad na sumugod patungo kay Qin Yu. Kabanata 845, Pinigilan ng Internal Chi. Ang panloob na chi ng martial saint ay napakalakas. Hindi ito isang bagay na makakalaban ni Qin Yu. Gayunpaman, si Qin Yu ay hindi maaaring umupo lamang doon at maghintay sa kanyang kamatayan nang harapin niya ang martial saint na papalapit sa kanya. Internal Chi. Galit siyang umungol at ang panloob na chi sa kanyang buong katawan ay sumabog sa sukdulan. Pagkatapos, sumuntok siya ng mabangis at sinalubong ang pag-atake. Boom! Agad na bumagsak ang eksena nang lumipad ang pisikal na katawan ni Qin Yu. Isang subo ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig, at nakita ng kanyang katawan ang kanyang kumikinang na puting buto. Napabalikwa si Qin Yu at tumalon mula sa lupa. Tiningnan niya ang mga sugat sa kanyang katawan at hindi niya napigil ang sumimangot habang sinasabi, tulad ng inaasahan sa isang martial saint, talagang napakalakas niya. Hindi lang si Qin Yu ang nagulat. Ang dalawang martial saints sa hindi kalayuan at si Wan Guqiong ay nanlaki din ang kanilang mga mata. Hindi siya namatay. Hindi napigilan ng matandang umatake na manlaki ang mga mata. Sinabi ni Wan Guqiong sa malalim na boses, nakita mo ba ito? Hindi simple ang batang ito. Kumuha siya ng welga mula sa isang martial saint sa antas ng isang martial marquis. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong martial marquis. Bahagyang tumango rin ang matandang iyon at sinabing, tama. Sa hitsura nito, kailangan niyang mamatay. Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang dalawang martial saints na ito at ang pag-aalala sa kanyang puso ay lumakas. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang liwanag na umaaligid sa hangin. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang liwanag ay tila naglalabas ng mga alon ng nagyayelong malamig na chi. Ang panloob na chi na ito ay napakabilis na kumakalat at halos agad na sumasakop sa buong lugar. Hindi lamang iyon, ang malamig na panloob na chi ay mabilis ding kumakalat sa paligid. Yin Chi. Mabilis na nagdesisyon si Qin Yu. Marahil, ang yin chi na ito ang nakatatak sa pabilog na plato.
Ang lahat ng yin chi ay natipon sa puntong iyon, ngunit ngayon ay mabilis itong kumakalat. Yin heart. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses at biglang naisip ang isang pangalan. Nakita niya ang pangalang ito noong pinapanood niya ang kasaysayan ng martial arts ng babaeng nakamaskara sa Scripture Pavilion. Ito ay sinabi na kapag ang lahat ng yin chi ay natipon sa isang punto at condensed sa sukdulan, ito ay bubuo ng isang yin puso. Ang yin chi na nilalaman ng yin heart ay napakadalisay. Ito ay ang yin chi na natipon mula sa larangan ng digmaan. Kung ito talaga ang pusong yin, baka maliligtas pa rin ako ngayon. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Ano ang binubulong-bulong mo? Sa harap, malamig na sabi ng martial saint. Chinyu, kaya mo bang tiisin ang unang suntok at ang pangalawa? Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Hahaha. Agad na tumawa ang martial saint na ito. Aminin ko na medyo pambihira ka, ngunit hindi magandang bagay na maging sobrang tiwala. Bago pa siya matapos magsalita, ang martial saint na iyon ay muling sumugod kay Chinyu. Hinawakan niya ang ningning sa kanyang kamay at walang awa niyang binasag ito patungo kay Chinyu mula sa itaas. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Galit na galit siyang umungol at ikinuyom ang kamao para salubungin ito. Boom! Sa sandali ng banggaan, pinalipad muli si Chinyu. Nabasag na naman ang kanyang mga buto. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, si Chinyu ay hindi pa rin patay. Kahit ang kanyang panloob na chi ay hindi humina. How could this? Kumunat ang noo ng ilang taong naroroon. Ang martial saint na umatake ay tumingin sa sariling kamao na may hinala. Kakaiba yon. Kahit na malakas ang katawan ng batang ito, imposibleng makuha niya ang dalawa sa mga suntok ko. Pulong ng martial saint sa mahinang boses. Sumigaw si Chinyu, hindi pa ako patay, halika muli. Ang martial saint na iyon ay tila nagalit sa ugali ni Chinyu. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang sinabi niya sa malamig na tono, "You're courting death." Ang martial saint na iyon ay humakbang pasulong at nagtaas ng kamay para maghagis ng isa pang suntok. Sa suntok na ito, napaatras si Chinyu ng 8 hakbang. Ito ay walang alinlangan na lalong nagpagalit sa martial saint na iyon. Hindi siya umimik habang sinuntok ulit. Sa pagkakataong ito, umaatras ng 6 na hakbang si Chinyu. Para sa ikatlong suntok, napaatras si Chinyu ng 4 na hakbang. Para sa ika-4 na suntok, napaatras lang si Chinyu ng 2 hakbang. Ha. Hindi nito maiwasang mapatawa si Chinyu. Old thing? Parang ikaw lang talaga. Kung gusto mo akong patayin ngayon, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Tumawa ng malakas si Chinyu. Samantala, ang ekspresyon ng martial saint ay naging sobrang pangit. Isang patong ng lihim na pawis ang lumitaw sa kanyang noo na para bang siya ay labis na nag-aalala. Paano naging malupit ang kanyang pisikal na katawan? Nagngagat ang mga ngipin ni Wan Guqiong at medyo ayaw niyang sinabi. Ads by Pop Future. Hindi tama iyon. Umiling ang martial saint na iyon. Wala itong kinalaman sa kanyang pisikal na katawan. Ang lakas ko, patuloy na nababawasan. Pagkatapos ng kanyang paalala, tila naramdaman din ito ng ibang martial saint. Sinubukan niyang ilipat ang chi na dumadaloy sa kanyang mga meridian, ngunit natuklasan niya na ang panloob na chi ay tila nagyelo at umaagos sa napakabagal na bilis. Bukod dito, ang bilis na ito ay patuloy na bumababa na para bang ito ay ganap na magyayelo anumang oras. Tulad ng inaasahan. Napansin din ni Wan Guqiong ang abnormalidad. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, talagang tinutulungan ako ng langit. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na patayin ako ngayon. Hindi pinansin ng dalawang martial saint na ito si Chinyu. Mabilis nilang itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa Yinzin na nakabitin sa hangin. Maaaring dahil sa bagay na iyon. Tanong ng isa sa mga martial saints. Yinchi? Ang lihim na kaharian na ito ay puno ng Yinchi. Nagmamadaling sabi ng ibang martial saint. Ang kanilang nilinang ay pawang chi, espiritual na enerhiya, na salungat sa Yinchi. Ngayong ang buong lihim na kaharian ay natatakpan ng Yinchi,
ito rin ang naging sanhi ng kanilang panloob na chi upang ganap na masugpo. Kung hindi ako nagkakamali, ang panloob na chi sa iyong mga katawan ay ganap na walang silbi ngayon. Sa sandaling ito, mahinang sabi ni Chinyu na nasa hindi kalayuan. Tulad ng sinabi ni Chinyu, sinubukan ng dalawang martial saint na ito na gamitin ang kanilang panloob na chi at napagtanto na sila ay ganap na napigilan. Sa kasong ito, makakaasa ka lang sa iyong pisikal na katawan, tama. Gumisi si Chinyu at ipinakita ang isang subo ng puting ngipin. Kung ang kanyang pisikal na katawan lamang, si Chinyu ay hindi natatakot sa isang martial saint. Ang katawan ni Chinyu ay hindi mas mababa sa isang martial saint sa lahat. Hindi lang iyon, magagamit pa rin ni Chinyu ang kanyang panloob na chi. Bagamat medyo pinigilan din ang kanyang panloob na chi, hindi ito kasing seryoso nang sa kanila. Ngayon, ako na, tama. Kinusot-kusot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Anak, huwag kang masyadong maangas. Paano kung maaari ka lamang umasa sa iyong pisikal na katawan? Nasa martial saint stage na tayo. Talagang hindi kami isang martial marquis na katulad mo." Sigaw ng isa sa mga martial saints. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nginisyan, "Ganun ba? Pagkatapos ay maaari kayong pumunta at subukan." Mayabang. Sigaw ng isa sa mga martial saints. Ginamit niya ang kanyang mabangis na pisikal na katawan para kuyuman ang kanyang kamao at sumugod kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi natakot. Ang golden light ay bumangon mula sa kanyang katawan at ang kanyang kamao ay naglalaman ng isang hindi matatalo na kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay para salubungin ang paparating na pag-atake. Kabanata 846, Talunin ang Martial Saint. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay walang kapantay. Kahit kaharap ang isang martial saint, hindi siya magiging dehado. Boom! Nagsalpukan ng dalawang kamao sa sandaling ito. Ito ay purong pisikal na paghaharap ng walang anumang panloob na chi. Deng deng deng. Sa suntok na ito, napaatras ng ilang hakbang ang martial saint na iyon bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Sobrang sakit ng kamao niya na parang madudurog na ang buto niya. Paano ito posible? Hindi nito maiwasang mabigla ang mga tao. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay talagang mas malakas kaysa sa isang martial saint. Dapat malaman ng isa na siya ay isa lamang martial marquis ngayon. Kung siya ay papasok sa martial saint realm, gaano kaya iyon kakilakilabot? Imposible. Ang martial saint na iyon ay ayaw tanggapin ito habang muli siyang sumugod kay Chinyu. Malamig na tumawa si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang palad at sinampal ng ang tunog. Direkta ang sampal na ito at pinalipad ang martial saint na iyon. Iniluwa niya ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Ha. Nang makita ito ni Chinyu, hindi niya napigil ang mapatawa. Ganito ba ang pakiramdam ng matalo ang isang martial saint? Awesome. Ang baliw na tawa ni Chinyu ay napakalakas na nagpasakit sa tenga. Hindi naniwala ang ibang martial saint at sumugod din patungo kay Chinyu. Gayunpaman, ang resulta ay hindi mas mahusay. Pinalipad siya ng suntok ni Chinyu. Ang mga taong ito ay hindi maiwasang mabigla. Sa kanila, ang pinakanatakot ay natural na si Wan Guqiong. Kung kahit na dalawang martial saints ay pinigilan ni Chinyu, hindi ba siya, isang martial marquis, ay magiging mas miserable? Ads by Pop Future. Hindi maganda, ang pisikal na katawan ng batang ito ay napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pisikal na katawan, hindi tayo ang kanyang kapareha. Kulat na sabi ng isa sa mga martial saints. Bilisin mong umatras. Takbo. Mabilis na nagdesisyon ang tatlo at tumakbo. Gusto mong tumakbo. Sa tingin mo ba hahayaan kitang makatakas? Malamig na tumawa si Chinyu. Nanginginig ang mga paa niya at agad niyang hinabol ang tatlo. Sa unahan, ang tatlo sa kanila ay takot na tumakas habang si Chinyu ay humahabol ng malapit sa kanilang likuran. Ilang sandali pa, nakatakas na sila sa posisyon ng palasyo. Sandaling nagtaas ng ulo ang lahat at pinagmasdan ang kakaibang eksenang ito. Anong nangyayari? Chinyu? Hinahabol ba ang dalawang martial saints? Baka pumasok na rin si Chinyu sa martial saint stage. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Si Chinyu?
na pinagbantaan ng dalawang martial saints kahapon, bakit naging kabaligtaran ngayon? Nang marinig ang mga talakayan ng mga tao sa ibaba, ang dalawang martial saints na ito ay hindi napigilan na maging galit at labis na galit. Ngunit ngayon wala na silang oras para magpaliwanag, dahil nasa likuran nila si Jinyu. Tumigil ka, kukumpiskahin ko ang iyong mga gininto angkor. Sigaw ni Jinyu mula sa likuran. Hindi. Bilang mga martial saints, kung ma-convert sa cultivation realm, dapat ay nasa nascent soul realm ka, tama ba? Hindi, kailangan kong kumpiskahin ang iyong mga kaluluwang nagsilang at kainin sila. Ang mga salita ni Jinyu ay parang isang demonyo, na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maiwasang manginig sa takot. Ang dalawang martial saints ay biglang tumakas, ngunit ang kanilang bilis ay napigilan din. Nang makitang palapit ng palapit si Jinyu, lalo pang natarante si San. Ano ang sitwasyon? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Lesia na lumabas na nakakunot ang noo. Ads by Pop Future. Nang makita niya si Lesian, tila nakahawak si Wan Guqiong sa isang straw na nagel iligtas buhay. Siya ay sumigaw ng baliw, Tito Le, iligtas mo kami. Baliw si Jinyu. Gusto niya tayong patayin. Gusto kang patayin ni Jinyu. Are you kidding me? Tila hindi maintindihan ni Lesian ang sitwasyon. Walang oras si Wan Guqiong para magpaliwanag, isang sigaw niya, Save us, hindi ko maipaliwanag saglit. Tio Le, iligtas mo kami. Bahagyang kumunat ang noo ni Lesian. Bagamat hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, humarang pa rin siya at hinaranggan ang daan ni Jinyu. Jinyu? Anong nangyayari? Tanong ni Lesia na nakakunot ang noo. Sumulyap si Jinyu sa kanya at sinabing, none of your business. Umalis ka sa daan. Natigilan si Lesia at hindi napigil ang sabihin ng may galit, bigyang pansin ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Papansinin ko ang lolo mo. Umalis ka na dito. Nagmura si Jinyu. Si Lesia ay lubos na nagalit kay Jinyu at dalawang martial saints ang lumabas mula sa kanyang tabi. Anak, how dare you talk to me like that? Naniniwala ka ba sa akin? Maligaw ka, o hindi kita makikilala sa sampal na ito. Masungit na pinutol ni Jinyu ang mga salita ni Lesian. Agad na nagalit si Lesian, nililigawan mo si kamatayan. Turuan mo siya ng leksyon. Sige. Ang dalawang martial saints ng pamilya Le ay mabilis na lumakad at tumingin kay Jinyu ng malamig. Anak, ikaw. Sampal. Bago pa matapos ang sasabihin nilang dalawa, pinalipad na sila ni Jinyu na may kasamang sampal. Bakit ang dami mong sinasabi na walang kaparerekon? Hindi napigilan ni Jinyu na sabihin ang galit. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, agad silang napalunok ng laway. Itong si Jinyu, pinalipad ng isang sampal ang mga martial saints. Ano ang nangyayari? Ads by Pop Future. Nanlaki din ang mga mata ni Lesian. Nagmamadali niyang kinusot ang mga mata na para bang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Hindi na mapakali si Jinyu kay Lesian. Mabilis siyang naglakad pasulong at sinunggaban ang dalawang martial saints mula sa pamilya Wan. Kinuha niya ang isa sa mga martial saints gamit ang isang kamay at itinaas ang kanyang kamay upang iguhit ang busog mula sa magkabilang gilid. Ilang saglit, ang tunog ng sampal ay patuloy na naririnig. Gusto mo pa ba akong patayin? Matanda, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, tama ba? Tinampal ni Jinyu ang kanilang matatandang mukha at nagmura ng malakas. Napatulala ang lahat. Ang tinaguriang Invincible Martial Saint ay tinatrato na ngayon ng ganito. Pagkatapos ng isang round ng marahas na pambubugbog, si Jinyu ay tila pagod. Pinandilatan niya ang dalawang martial saints at sinabing, hindi ko pa nasusubukan ang primordial spirit ng martial saint. Sa tingin ko ito ay magpapabuti sa akin ng husto. Ibigay mo ang iyong primordial spirit at ililigtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ni Jinyu. Jinyu? Huwag mo nang isipin iyon. Ngumisi ang dalawang lalaki. Sa ilalim ng pagsupil ng Yinchi na ito, talagang hindi kami kalaban mo. Gayunpaman, natatakot ako na hindi mo ako mapapatay. Tulad ng sinabi nila, bilang isang martial marquis, talagang imposible para kay Jinyu na pumatay ng isang martial saint.
Ang mas nakakainis ay nasa kasalukuyang kaharian ni Chinyu, wala siyang paraan para pilitin na kunin ang kanilang mga primordial spirit. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay matagal nang nawala ang kanilang mga ginintoang core. Kahit nabasagin ni Chinyu ang kanilang dantian, wala siyang mapapala. Damn it! Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa loob. Dahil hindi kita kayang patayin, ilabas mo lahat ng babe mo. Nagmura si Chinyu. Hinawakan niya ng isang kamay ang Martial Saint at ipinahid ang isa pang kamay sa katawan nila. Anong Space Divine Weapon? Anong Martial Saint Weapon? Lahat sila ay inagaw ni Chinyu. Matapos silang lahat ay maaga, si Chinyu ay tila hindi pa rin nasisiyahan. Hinaplos niya ang kanyang baba at bangulong, kung hindi kita kayang patayin, hindi masama na masiraan ka ng mukha. Kaya, halos hinawakan ni Chinyu ang dalawa at direktang binasag ang kanilang mga damit. Tumakbo ng hubad para sa akin. Nagmura si Chinyu. Namula agad ang mukha ng dalawang Martial Saints at sa sobrang galit nila ay nanginginig ang katawan nila. Ang mga Martial Saint ay hindi matatalo sa mundong ito. Kahit saan sila magpunta, igagalang sila. Ngayon, hinuberin sila sa harap ng napakaraming tao. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanila. Kabanata 847, bumabalik na may buong karga. Sa pagtingin sa dalawang hubad na Martial Saints, ang mga tao sa paligid ay hindi napigilan ang mahinang sneaker. Munting bastard, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Pilit na saway ng isa sa mga Martial Saints. Pinandilatan siya ni Chinyu at sinabing, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, papakainin kita ng SH*T. Naniniwala ka ba sa akin? Agad na tumahimik ang Martial Saint na iyon at hindi naglakas loob na magsalita. Hindi siya nag-alinlangan na talagang gagawin ni Chinyu ang ganoong bagay. Matapos niyang harapin ang dalawang Martial Saints na ito, si Chinyu ay naglakas loob din na bumagsak sa negosyo. Mabilis siyang naglakad papunta kay Yao Ming at sinabing, paano na? Nakuha mo ba ang mga halamang gamot? Bahagyang tumango si Yao Ming. Kumuha siya ng 10,000 taong gulang na damo at ibinigay ito kay Chinyu. Ito lang, sabi ni Yao Ming. Iniligpit ni Chinyu ang mga halamang gamot at tumango, Miss Yao, maraming salamat. Napangiti si Yao Ming. Bahala ka. By the way, paano mo nagawa? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, dahil ang kanilang lakas ay pinigilan, kasama na ang sa iyo. Ang magagandang mata ni Yao Ming ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Sinubukan niyang buhayin ang panloob na chi sa kanyang katawan, at sigurado, lahat ng panloob na chi ay pinigilan. No wonder, ngumisi si Yao Ming. Si Chinyu ay walang oras na mag-aksaya kay Yao Ming. Direkta niyang inilibot ang kanyang tingin sa karamihan at sinabing, kailangan ko agad ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Kung mayroon man, maaari kang pumunta at makipagpalitan sa akin. Nasa akin ang lahat ng Heaven Rank spell at ang mga formula ng Heavenly Tribulation Pill. Ginagarantiya ko na walang sino man ang magiging dehado. Si Chinyu ay talagang parang isang maliit na mangangalakal habang paulit-ulit siyang sumisigaw sa eksena. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang eksenang binugbog ni Chinyu ang Martial Saint. Ito ay walang alinlangan na nagdagdag ng isang layer ng halo sa Chinyu. Ads by Pop Future. Gusto ba ninyong lahat na maging kasing lakas at makapangyarihan gaya ko? Gusto mo bang bugbugin ang Martial Saint na katulad ko? Pagkatapos ay dali-daling halika at makipagpalitan. Malakas na sigaw ni Chinyu. Pagkatapos sumigaw ng malakas, muling ipinagpalit ni Chinyu ang isang tangkay ng 10,000 taong gulang na damo. Nang makitang malapit na itong matapos, iniligpit ni Chinyu ang lahat ng mga halamang ito. Bukas ang labasan, tama. Tumingin si Chinyu kay Yao Ming at nagtanong. Tumango si Yao Ming at sinabing, oo, hindi masama. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi, masyadong mabagal. Gusto ko nang umalis ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na naglakad si Chinyu papunta sa harapan ni Le Xian. Mr. Le, mangyaring buksan ang exit ng Mystic Realm na ito. Gusto kong umalis, sabi ni Chinyu. Pinandilatan siya ni Le Xian at sinabing, Chinyu, napakawalang galang mo.
Iniinsulto mo ako noong tinulungan kita. Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabing, makontento ka. Buti na lang hindi ko hinayaang maghubad ka. Matanda ka na. Ayaw mo bang maging kasenjiya nila? Natigilan si Lesian. Bagamat labis siyang nalungkot, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Kaya naman, maaari lamang sundin ni Lesian ang kahilingan ni Chinyu at buksan ang exit ng Mystic Realm. Isang labasan ang lumitaw sa harap ng lahat, ngunit tila walang gustong umalis. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Mabilis siyang bumalik sa posisyon ng Yin Heart. Itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang puso ng Yin, tuwang-tuwa si Chinyu. Anong hindi inaasahang pakinabang, sabi ni Chinyu habang hinahaplos ang kanyang baba. 2 tangkay ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot at isang pusong Yin ay sapat na para makapasok si Chinyu sa pag-iisa upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pusong Yin. Tapos, niligpit niya. Habang inalis ang puso ng Yin, unti-unting nawala ang Yin Chi na lumaganap sa buong Mystic Realm. Nagsimula ring maglaho ang puwersang panunupil. Ads by Pop Future. Siyempre, alam ni Chinyu na hindi siya dapat magtagal dito. Mabilis siyang naglakad patungo sa labasan at ikinaway ang kanyang kamay, lahat, magkikita tayong muli kung papayagan ng tadhana. Huwag mo siyang pakakawalan. Nabawi na namin ang aming panloob na chi. Patayin mo siya. Sigaw ng isang martial saint. Gumisi si Chinyu at sinabing, seek your mother. Kung may kakayahan ka, lumabas ka. Tingnan natin kung ang Dao Guardian ay mabubugbog hanggang mamatay. Pagkatapos ilabas ang mga salitang ito, tumakbo si Chinyu. Sa sandaling humakbang siya sa labasan, sa wakas ay nakatakas si Chinyu mula sa Mystic Realm na ito. TSK Sok. Nakatakas na ako sa wakas, excited na sabi ni Chinyu. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito. Para kay Chinyu, isa lamang itong hindi inaasahang pag-aani. Nakuha ko na rin ang 2 sandata ng Martial Saint, sabi ni Chinyu na medyo nasasabik. Pagkatapos, kinakalkula ni Chinyu ang oras. 1 linggo na lang ang natitira bago nawala ang Martial Saint power. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa Qing City. Sa halip, siya ang nanguna at sumugod sa Slaughter Immortal Sect. Sa sandaling ito, malapit sa Church of the Massacre Immortal, mayroong isang teleportation portal na kumikislap sa liwanag. Ang teleportation portal na ito ay hindi partikular na kapansin-pansin, ngunit malinaw pa rin itong nakikita. Sa paglalakbay na ito, ang mga aksyon ni Chinyu ay labis na pinalaki. Kahit sa airport, kinailangan niyang ihayag ang kanyang pagkatao. Ang layunin ay napakasimple. Ito ay upang maghagis ng bomba ng usok at ipaisip sa lahat na siya ay nasa pag-iisa sa simbahan ng patayan na walang kamatayan upang tumigil sa oras. Pagkarating sa Church of the Massacre Immortal, nagpalit ng damit si Chinyu at nagmadaling pumunta sa Qing City. Dumating siya malapit sa pasukan ng lihim na kaharian ng lungsod ng Qing. Tumingin si Chinyu sa paligid at sinigurado na walang tao sa paligid bago niya dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Pinuksan niya ang pasukan ng Secret Realm ayon sa secret key na ibinigay ni Zinke. Ads by Pop Future. Ang lihim na kaharian ay napakalawak at tahimik. Sa napakalaking lihim na kaharian, naroon lamang sina Su Chen at Zinke. Matapos makita si Chinyu, mabilis na naglakad si Zinke. Nakabalik ka kaagad? Tanong ni Zinke na may pagdududa. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, masikip ang oras. Kailangan kong pumunta sa pag-iisa ng mabilis. Pag-iisa. Tumaas ang kilay ni Zinke. Gusto mo bang subukang makapasok sa Great Circle? Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko alam. Hindi ko matiyak kung saang kaharian ka dadaan. Tandaan, walang sino man ang pinapayagang mang-istorbo sa akin habang nasa closed-door cultivation ako. Kung hindi ako mag-iingat, mamamatay ako, intindihin mo. Sabi ni Chinyu na may seryosong ekspresyon. Tinapik ni Zinke ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa akin dito, walang makakaistorbo sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Nakahanap siya ng kwarto, saka isinara ang pinto at bahagyang pumikit.
Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, gabi na. Sa dilim, may liwanag paminsan-minsan. Kung titingnan mula sa labas hanggang sa loob, makikita ng isang tao na kumikinang ang mga acupuncture point ni Chinyu. Sa katahimikan, may lumitaw na figure sa pintuan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zinke. Nakatayo si Zinke sa pintuan, puno ng kalungkutan at kasamaan ang kanyang mukha. Sinubukan niyang itaas ang palad, kumatok sa pinto, at bumulong, Mr. Chin. Walang gumagalaw sa kwarto, tanging mga sinag ng liwanag. Pinaikit ni Zinke ang kanyang mga mata, itinulak ang pinto, at pumasok si Zinke. Nang makita si Chinyu na nakaupo sa kama, napangisi si Zinke. Talagang napunta ka sa pag-iisa, ninisya ni Zinke. Chinyu? Ang muwang mo talaga. Sa tingin mo ba magtatrabaho ako para sa'yo? Sa panaginip mo. Hanggat papatayin kita, mawawala ang markang iniwan mo sa isip ko. Kaya, mas mabuting mamatay ka na. Kabanata 848, Pambihirang tagumpay sa pag-iisa. Humakbang si Zinke patungo sa Chinyu. Alam na alam niya na sa gayong sandali ng pag-iisa, ang isa ay magiging lubhang mahina. Kahit na ang isang top-notch martial artist ay hindi makakatakas sa batas na ito. Hinawakan ni Zinke ang ningning sa kanyang kamay at walang awa na sinaksak patungo sa glebela ni Chinyu. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Mabilis niyang inabot at hinawakan ang palso ni Zinke. Ang ningning na iyon ay 1 sentimetro lamang ang layo mula sa glebela ni Chinyu. Masyado kang walang awa. Sumulyap si Chinyu sa kanya at malamig na sinabi. Gusto mo bang tumago sa aking espiritual na kahulugan? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zinke. Napabulalas siya, hindi ba, hindi ka ba nag-iisa? Seclusion. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Sa tingin mo ba maniniwala talaga ako sa'yo? Agad na naramdaman ni Zinke ang panganib. Ang Chinyu na ito ay talagang nagsisinungaling sa kanya. Hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Zinke nang mas lumalakas. Naramdaman na lang ni Zinke na parang madudurog ang kanyang palso. Ang matinding sakit ay nagpatalsik sa kanyang noo sa malamig na pawis. Tumayo si Chinyu mula sa kama. Malamig niyang tiningnan si Zinke at sinabing, ang mga tao ng iyong pamilyang Hong ay talagang hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan. Nagpapanik na si Zinke. Nagmamadali siyang humingi ng awa, Chinyu, ay. Naposes lang ako saglit. Ikaw. Kung ililibre mo ako, ginagarantiya ko na wala nang susunod. Ads by Pop Future. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan, kapag hindi tapat, hindi mo ito gagamitin sa buong buhay mo. Hindi mo ba alam ang prinsipyong ito? Nang maramdaman ang layunin ng pagpatay na ibinubugo mula sa katawan ni Chinyu, lalo pang natakot si Zinke. Sabi niya nang may pag-aalala, Chinyu. Mayroon akong higit sa 3,000 lihim na susi sa aking mga kamay. Kung gusto mong tuklasin ang Mystic Realm, kailangan mo ako. Ngumisi si Chinyu at sinabing, tama. Kailangan kita, pero hindi naman kita kailangan. Ang pag-iingat sa iyo ay parang pag-iingat ng time bomb, kaya, mas mabuting pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos sabihin iyon, biglang naglabas ng lakas si Chinyu sa kanyang kamay at direktang dinurog ang palso ni Zinke. Walang pakialam si Zinke sa sakit at agad na tumakbo palayo. Ngunit paano may kukumpara ang kanyang bilis kay Chinyu? Bago siya makatakas, isang malaking gininto ang kamay ang nagpawi na sa langit at tinakpan ng lupa. Ang malaking palad na iyon ay mabangis na bumagsak at direktang binasag si Zinke sa meat paste. Dahan-daang naglakad si Chinyu sa harap ni Zinke at inilabas ang gininto ang core sa kanyang katawan. Isa pang golden core, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang katawan ni Zinke at lumabas ng silid. Nagkataong naglakad si Su Chen patungo sa kanya sa labas ng silid. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Su Chen na bahagyang magulat. Anong nangyayari? Ulalas ni Su Chen. Inihagis ni Chinyu ang katawan ni Zinke sa gilid at sinabing, gusto niya akong patayin, pero pinatay ko siya. Ingatan mo ang katawan. Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chinyu at umalis. Nang makarating siya sa pinto, huminto si Chinyu. Su Chen?
Sana hindi ka magkamali gaya ni Zinke, babala ni Chinyu. Si Su Chen ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman at maingat na tumango lamang. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, bahagyang inayos ni Chinyu ang kanyang panloob na chi. Panahon na para subukang makalusot, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ang tagumpay na ito ay isang mahabang proseso, at hindi niya alam kung gaano ito katagal. Kinuha niya ang ginintoang core at ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot mula sa special na banal na kasangkapan at naghanda upang subukan at masira. Pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Pino niya ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot sa isang tableta sa pinakamabilis na panahon at pagkatapos ay nilamon ito. Mga butil ng liwanag na namumuo sa kanyang katawan. Ang siksik na chi, espiritual na enerhiya ay bumuo ng maliit na whirlpool sa paligid ng golden pill ni Chinyu. Ang golden pill ay dahan-daw ang umiikot sa dantian ni Chinyu, dahan-daw ang hinihigop ang chi, espiritual na enerhiya mula sa tableta. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas, ngunit si Chinyu ay hindi pa rin nagpakita ng mga senyales ng pag-alis sa pag-iisa. Sa oras na ito, kinakalkula din ng labas ng mundo ang oras ng martial saint power ni Chinyu. Ayon sa aking hula, ang kapangyarihan ng martial saint ni Chinyu ay tila 3 araw na lang ang natitira, tama ba? Mahinang sabi ni Go Xinghe. Mabilis na tumango ang dalawang matandang katabi niya at sinabing, Young Master, talagang 3 araw na. Gumisi si Go Xinghe at sinabing, panahon na rin para kumilos kay Chinyu. Patayin siya at ilayo si Yan Ruozo. Hindi na kailangan pang kumilos ni Young Master sa maliit na bagay. Ang dalawa ng US ay maaaring kitilin ang kanyang buhay, sabi ng matanda. Ads by Pop Future. Umiling si Go Xinghe at sinabing, hindi, gusto ko siya mismo ang pumatay. Young Master, mukhang hindi ito angkop, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Kung may mangyari man, hindi kami makakasagot sa Master. At saka, kung gagamitin kanya bilang isang hostage para bantayin ang Master, ang mga nadagdag ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Mukhang naisip ni Go Xinghe na may katuturan ito. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, inimbestigahan ko ang impormasyon ni Chinyu nitong ilang araw. Ang taong ito ay talagang mapanganib. Si Kuya Chen siya at si Kuya Chen siya, ipauubaya ko na sa iyo ang usapin ng Chinyu sa ngayon. Tinawag ng dalawang elder si Elder Chen siya at si Elder Chen tumayo siya at sinabing, Young Master, actually, we have a better choice. Oh, tumaas ang kilay ni Go Xinghe. Bahagyang ngumiti ang mga matatanda ng Chen at sinabing, hindi lang ang JINGDU Martial Arts Association ang may gusto kay Yan Ruozo. Ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay nagbabantay din kay Chinyu. Mas magandang ipakalat ang balita at hayaan silang kumilos. Kapag dumating ang oras na iyon, aanihin natin ang mga benepisyo. Tumaas ang kilay ni Go Xinghe at medyo natuwa, iyan ay makatuwiran. Hindi magagawa ng ating Jingdo Martial Arts Association ang lahat ng mag-isa. Iyon ay magiging masyadong mapanghamak. Ang isang nakatataas na puwersa ay umasa sa pagmamanipula ng iba. Si Go Xinghe ay bihasa sa prinsipyong ito. Puntahan mo ng maaga ang lokasyon ni Chinyu at ikalat ang balita, malamig na sabi ni Go Xinghe. Oo, Young Master. Agad siyang tumango ni Chen at ni Chen, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na naglunsad ng imbestigasyon. Ang kapangyarihang kontrolado ng Jingdo Martial Arts Association ay napakalakas. Hindi lamang sila nagkaroon ng martial arts power, ngunit mayroon din silang malalakas na koneksyon. Kaya, mabilis nilang nalaman ang tungkol sa mga aksyon ni Chinyu. Maging ang pakikilahok ni Chinyu sa exchange meet ay hindi nakaligtas sa kanilang mga mata. Maliban sa samahan ng martial arts ng JINGDU, sinimulan din ng iba pang nakatagong puwersa na imbestigahan ang mga aksyon ni Chinyu. Ang mga puwersang ito ay sobrang komplikado, at hindi pa sila nakita ni Chinyu. Ang mga kaaway na nagtatago sa mga anino ay kadalasang pinaka-nakakatakot. Kabanata 849, ang kasamaan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay.
Sa sandaling ito, sa ilalim ng isla ng Immortal Slayang Sect, si Elder Chen siya at si Kuya Chen ay tumayo siya roon at malamig na tumingin sa pasukan. Ang teleportation array na biglang lumitaw ay dapat nagawa ni Chinyo, sabi ni Kuya Chen at ni Kuya Chen sa malalim na boses. Parang hindi meticulous itong batang ito. Hindi ba siya ang nangunguna sa atin sa pamamagitan ng pag-alis sa ganoong pasukan? Nagkatinginan ng dalawa at naghanda sa paghakbang papasok sa entrance. Sandali. Sa sandaling ito, ang pinakamatanda sa mga Chen at ang mga elder niya, si Long Mei, ay biglang tumigil sa kanyang paglalakad. Sumimangot ang isa pang elder na may puting balbas at nagtanong, ano ang mali? Sinabi ni Long Mei sa malalim na boses, napakatuso ng batang ito. Kusa siyang umalis sa entrance. Natatakot ako na may gagawin siya. Natahimik sandali si Whitebeard at nagsabi, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paano ito? Hintayin mo ako dito. Pupunta ako at titingin sa daan, sabi ni Long Mei. Pinigilan ng Whitebeard si Mei at sinabi sa malalim na boses, pupunta ako. Kung may mangyari man sa bayan, mas mataas ang tsansa kung makatakas kaysa sa iyo. Ang Whitebeard ay pinagkadalubhasaan ang win formula ng 18 karakter na formula at nilinang ito sa sukdulan. Talagang mas mabilis ang kanyang bilis. Okay, ingat. Tumango si Long Mei. Ads by Pop Future. Pagkatapos, pumasok ang puting balbas sa hanay ng teleportasyon at pumasok sa Immortal na Slayer Sect. Sa sandaling pumasok siya sa Immortal na Slayer Sect, may kakaibang naramdaman si Whitebeard. Ang kapaligiran dito ay lubhang kakaiba. Ang hangin ay may halong mga bakas ng madilim at malamig na panloob na chi. Sa abot ng mata, ang buong immortal na sekta ng Slayer ay nasira, na parang may narito. Anong nangyayari? Sumimangot ang puting balbas. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam, nagbabalak na hanapin si Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ay ang biglang lumitaw sa harap ng puting balbas. Ang taong ito ay napakabata, nakasuot ng itim, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng sobrang lamig at madilim na panloob na chi. Sino ka? Nag-iba ang ekspresyon ni Whitebeard, at malamig siyang nagalit. Tinaas ng binata ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa Church of the Massacre Immortal? Nang marinig ito ng puting balbas, hindi niya napigil ang mapangiti, miyembro ako ng Jingdu Martial Arts Association. Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. Paano mo ako matatanong? Jingdo Martial Arts Association. HMM? Talagang naging makapangyarihan sila nitong mga taon, bulong ng binata sa sarili. Ngunit, sa aking mga mata, sila ay walang iba kundi ito. Sumigaw ang puting balbas, masungit. Junior, ang lakas ng loob mong magsalita ng mga ganyang katagang mayabang. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng binata. Walang tigre sa bundok, tinatawag ng unggoy ang hari. Isang kalahating hakbang na nascent soul ang nang-ahas na pumunta sa Immortal na Slayer Sect upang kumilos ng mabangis. Nagbago na talaga ang mundo, ungol ng binata sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Nascent Soul. Nang marinig ang titulong ito, biglang nagbago ang mukha ng lalaking may puting balbas. Sa kasalukuyang panahon, tinawag ng lahat ng martial artist ang Nascent Soul Realm na Martial Saint Realm. Ngunit tinawag talaga ng taong ito ang Nascent Soul Realm. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Hindi siya mula sa panahong ito. Ikaw. Ano ang kaugnayan mo sa Immortal Massacre Sect? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Whitebeard. Gumisi ang binata at malamig na sinabi, there's no harm in telling you. Kung tutuusin, ikaw ay isang tao na malapit ng mamatay. Ako ay isang alagad ng walang kamatayang massacre sect. Ako ay isang henyo ng walang kamatayang massacre sect noon. Ang pangalan ko ay Skyblood Rainbow. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magmana ng walang kamatayang sekta ng Slayer, ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng nakamaskara ay minasaker ang sekta sa isang iglap. Bakas ang takot sa mukha ng binata nang maalala niya ang mga nakaraang pangyayari. Isang tao ang nagmasaker sa buong sekta ng numero 1 sekta sa mundo. Nakakatakot.
Sa kabutihang palad, umasa ako sa aking lihim na pamamaraan at sa kabutihang palad ay napanatili ko ang aking banal na kahulugan, patuloy ng binata. Bagaman nawasak ang ating walang kamatayang Slayer sect, ito pa rin ang numero unong sekta sa mundo. Matapos mamatay ang napakaraming tao, natural na lumitaw ang masasamang espiritu. Ang kapangyarihan ng masamang espiritong ito ay walang katulad na kakilakilabot. Isa rin ito sa mga trump card ng Immortal Slayer sect. Mukhang alam din ito ng babaeng nakamaskara. Sa makatuwid, nag-iwan siya ng isang kabaong, 2 daw na tagapagtanggol, at ang kanyang sariling mga damit upang sugpuin ang sekta ng Immortal Slayer upang maiwasan ang anumang masamang espiritu na lumabas. Sa ilalim ng kanyang pagsupil, naisip ko na ang masamang kapangyarihan ng sekta ng Immortal Slayer ay itatatak sa ilalim ng lupa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Laking gulat ko nang may kinuha ang kabaong at pinahintulutan kaming maipanganak muli. Ads by Pop Future. Nakakatakot ang bawat salita ng binata na tinawag ang kanyang sarili na Skyblood Rainbow. Sa sandaling ito, ang mukha ni Whitebeard ay sobrang pangit. Ikaw, sabi mo miyembro ka ng Immortal Slayer sect. Isang taong tumawid ng mahigit 10,000 taon. Nagulat si Whitebeard, ngunit sa parehong oras, labis siyang kainahinala. Dahil sa mundong ito, walang sino man ang maaaring tumawid sa loob ng 10,000 taon. Kahit na ang isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay hindi magagawa. Bahagyang ngumiti si Tian Suehong at sinabing, huwag kang magtaka. Siyempre, hindi ko kayang tumawid ng 10,000 years. Ang aking espiritual na pakiramdam ay nakaranas na ng maraming reinkarnasyon. Umasa lang ako sa isang lihim na pamamaraan upang magising ang isang bahagi ng aking memorya. Nakakabaliw na ang sikretong pamamaraan na ito ay nilikha ng babaeng nakamaskara. TSK. Sa puntong ito, tumingin si Tian Suehong kay Baisho at ngumiti. Siyempre, ang katawan kong ito ay nabuhay ng 1,600 taon. Lalong naguluhan si Baisho habang nakikinig. Kahit na ang JINGDU Martial Arts Association ay hindi makakagawa ng ganoong lihim na pamamaraan. Kalimutan mo na. Malamang hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko. Ngumisi si Tian Suehong. Kailangan mo lang malaman na matagumpay kung nakuha ang kapangyarihan ng walang kamatayang sekta ng pagpaslang, pati na rin ang pagsupil ng kasamaan. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Tian Suehong ang kanyang kamay. Sa isang iglap, mahigit 10 lantang buto ang gumapang palabas mula sa lupa. Bagamat ang mga lantang butong ito ay walang espiritual na kahulugan, bawat isa sa kanila ay nasa makapangyarihang kaharian. Talagang hindi sila isang bagay na maaaring labanan ng kalahating hakbang na martial saint. Sa pagtingin sa 12 ng mga lantang buto na gumagapang palabas, ang puting balbas ay hindi maiwasang mapaatres ng 2 hakbang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na tumingin kay Tian Suehong, sumigaw siya ng malakas, anong kalokohan ang binubulabog mo? Anong 1,600 taon? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, tama ba? Ang Massacre Immortal Sect ay ang numero unong sekta sa mundo noong panahong iyon. Paano ito maaaring massacre ng isang tao? Bakit hindi ka magsulat ng nobela sa halip? Tumawa si Tian Suehong at sinabing, oo, sa tingin ko imposible rin. Paano niya nagawang patayin mag-isa ang buong patayan na walang kamatayang sekta? Ang dating maunlad na patayan na walang kamatayang sekta ay talagang sinira ng isang babae. F*CQ, puro kakalokohan. Anong evil spirit? Anong genius? Tinusubukan mo lang bumili ng oras para sa chinyo na iyon. Papatayin kita ngayon at pagkatapos ay hanapin ang chinyo na iyon. Kabanata 850, nakatago ang panganib sa lahat ng dako. Isang bakas ng pangungutya ang bumungad sa mukha ni Tian Suehong habang tinitingnan niya ang halos baliw na puting balbas. Go to hell! Malakas na sigaw ni Whitebeard at sumugod kay Tian Suehong. Ang kapangyarihan ng isang half-step martial saint na nababaliw ay hindi maisip. Gayunpaman, hindi natarante si Tian Suehong sa sandaling ito. Ginalaw niya lamang ang kanyang daliri, at ang 10 o higit na lantang buto ay umaakyat patungo sa puting balbas. Gotcha!
Ang mga kalansay ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang salubungin ang puting balbas. Sa sandali ng banggaan, pinalipad ang Whitebeard. Ang kanyang mga buto ay nabasag at ang kalahati ng kanyang braso ay nabali. Ang gayong kakilakilabot na puwersa ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng puting balbas. Maaaring, totoo ang sinabi niya. Isang bakas ng takot ang sumilay sa puso ni Whitebeard. Kasunod yun, bumangon siya sa lupa at tumakbo. Kung gusto mong tumakbo ngayon, natatakot ako na huli na, walang pakialam na sabi ni Tian Zuehong. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga lantang buto ay agad na sumugod patungo sa puting balbas. Ang puting balbas ay desperadong tumakbo patungo sa pasukan, habang ang mga lantang buto sa likod niya ay walang humpay na humahabol. Ang puso ni Whitebeard ay walang katulad na takot, at ang kanyang noo ay puno ng pawis. Siya ay sumugod hanggang sa pasukan sa pagtatangkang makatakas. Si Long Mei, na nagbabantay sa pasukan, ay nakakita rin ng puting balbas, na labis na nataranta. Takbo, takbo. Puting balbas na umuungal. Ads by Pop Future. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa labasan, isang kulot na kuko ang humawak sa puting balbas. Pagkatapos, pinunit ng nakakatakot na puwersang iyon ang katawan ng puting balbas. Sa isang maikling sandali, siya ay nagkapira-piraso. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Long Mei. Hindi niya namamalayan na umatras ng 2 hakbang at bumulalas, ano? Anong nangyayari? Gayunpaman, kahit anong sabihin niya, walang tugon. Natahimik ang paligid. Bakas lang ang amoy ng dugo. Napakapangit ng ekspresyon ni Long Brows. Nakasindik siyang tumingin sa labasan at walang malay na umatras ng 2 hakbang. Maaaring si Qin Yu, mahinang bamulong ang mahabang kilay. Hindi siya naglakas loob na mag-isip at tumalikod na para umalis. Sa loob ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Tiningnan ni Tian Zuehong ang puting balbas na napunit sa lupa. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Isang kalahating hakbang na martial saint lamang ang nangahas na ipagmalaki ang kanyang lakas. Sabi ni Tian Zuehong na may halong panunuya. Sa kasalukuyan, kontrolado ni Tian Zuehong ang hukbo ng puting buto. Kung umalis siya sa walang kamatayang sekta na ito, walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, si Tian Zuehong ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Ito ay dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot din siya sa pagkakaroon ng Dao Protectors. Umaasa ako na ang isang nascent soul ay ipanganak sa lalong madaling panahon, bulong ni Tian Zuehong sa mahinang boses. Tuldok tuldok tuldok, talihim na kaharian ng lungsod ng Qing. Si Qin Yu ay nasa estado pa rin ng pag-iisa. Gumastos siya ng 2 tangkay ng 10,000 taong gulang na damo upang suportahan ang tableta. Ang 2 tangkay ng 10,000 taong gulang na halamang ito ay talagang hindi pinahintulutan si Qin Yu na makapasok sa kaharian ng pagiging perpekto. Para kay Qin Yu, ito ay walang alinlangan na masamang balita. Bahagyang ibinuka ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, "Damn it, 20,000 taong gulang na halamang gamot ang talagang hindi kayang magtaas ng isang maliit na kaharian. Kung ito ay ibang tao, isang 10,000 taong gulang na damo ay sapat na upang tumuntong sa Great Circle." Napabuntong hininga si Qin Yu at bumulong, talagang malaki ang gana ng katawan ko. Bagamat may mga reklamo siya sa kanyang puso, walang magawa si Qin Yu tungkol dito. Tahimik lang siyang nakakakuha ng 12 golden pills at sinimulang ipasok ang mga ito sa kanyang bibig. Sunod-sunod na gintong tableta ang ipinasok sa kanyang bibig. Kinain ni Qin Yu ang mga gininto ang table tas na parang kumakain ng candy. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagtaas ng kanyang panloob na chi. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang matandang lalaki sa paliparan sa lungsod ng Qing. Ang matanda ay may ulo na puno ng puting buhok at mukhang napakatanda, ngunit ang kanyang espiritu ay napakalakas. Tito Guan, may posibilidad ba na pinagtaksilan na tayo ni Zinke at binigyan tayo ng maling impormasyon para linlangin tayo? Nagtataka ang tanong ng binata sa tabi niya. Ang matandang lalaki na tinatawag na Tio Guan ay sumulyap sa kanya at sinabi, "Sa palagay mo ba ay may isang amba sa Mystic Realm?" Manam, nag-aalala ako na ang mga nangungunang talento ng bansang yan ay matagal nang naghihintay sa atin sa Mystic Realm.
Sabi ng binata sa mahinang boses. Huminga ng mahina si Tio Guan at sinabing, ang mga ganyang bagay ay karaniwang ipinapasa sa JINGDU Martial Arts Association para hawakan. Ngayong hinahanap pa rin ng Jingdo Martial Arts Association si Chinyo, paano sila magkakaroon ng mood na magmalasakit sa atin? At saka, walang saysay na gawin ito. Kahit na mahuli tayo, hindi pa rin natin maaalis ang sekta ng Hongyi. Hindi na nagsalita pa ang binata at tumango na lang. Walang inaasahan na ipapadala ni Zinke ang balita sa sekta ng Hongyi ng maaga. At ang Uncle Guan na dumating sa pagkakataong ito ay isa ring half-step martial saint, isang top-notch na tao sa ibaba ng martial saint level. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at agad na tumakbo patungo sa Secret Realm. Sa oras na ito, si Chinyu ay nasa closed-door cultivation na ng buong 5 araw. Ang martial saint power sa kanyang katawan ay mabilis ding nawawala, halos mawala ng gana. Sa kabilang panig, si Long Mei ay nagmamadaling bumalik sa Jingdo Martial Arts Association at sinabi kay Gu Xinghe ang nangyari. Anong sabi mo? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Long Mei, nagmamadaling tumayo si Gu Xinghe. May pinunit ang puting balbas gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na tumango si Long Mei at sinabing, oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ito ay isang pares ng mga kamay na may lamang buto na madaling palm-unit sa katawan ng puting balbas. Malungkot ang mukha ni Gu Xinghe, at hindi siya nagsalita ng matagal. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, maaaring may kakaibang nangyari sa walang kamatayang sekta ng pagpatay. Napaka-posible. Pagkatapos ng paalala ni Gu Xinghe, nag-react din si Long Mei. Sa mga talaan ng mga sinaunang aklat, maraming nangungunang sekta ang magmumot pagkatapos nilang mapuksa. Dahil lahat sila ay mga top-notch na tao noong nabubuhay pa sila, kahit mamatay sila, malaki ang posibilidad na mag-mutate sila. Kung ganoon talaga ang kaso, talagang nakakagulo, sabi ni Gu Xinghe na may singkit na mga mata. Sinabi ni Long Mei sa malalim na boses, kung ganoon talaga, natatakot ako na si Chinyu ay namatay na doon. Hindi. Umiling si Gu Xinghe. Natatakot ako na si Chinyu ay wala sa sekta ng walang kamatayang pagpatay. Tinadya niya tayong linlanggay na pumunta sa walang kamatayang sekta para manghiram ng kutsilyo ng iba para patayin tayo. Natatakot ako na ang kasalukuyang Chinyu ay nagtatago sa ibang lugar. Bilang anak ni Gu Zizhen, ang mga iniisip ni Gu Xinghe ay lubhang makatuwiran. Pumunta ka at hanapin siya agad. Hanapin mo si Chinyu para sa akin. Nagmamadaling sabi ni Gu Xinghe. Mabilis na tumango si Long Mei at sinabing, mag-uutos ako ngayon para mahanap ng lahat si Chinyu.